At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At ayon po sa ating pinakaunang balita rito, sabi ni Egrag Crypto, nothing has changed for XRP rally to $33. Sa gitna ng ingay ng market ngayon, may isang boses na nananatiling matatag sa kanyang prediction. Ayon po sa sikat na analyst na si Egrag Crypto, nothing has changed. Ang higanteng rally ni XRP patungong $33 ay nananatiling valid at on track. Sa likod ng bawat galaw ng presyo ay isang symmetrical triangle na halos isang dekada nang nabubuo. Kaya pag-uusapan po natin ang chart na ito para makita kung gaano kalapit sa XRP sa isang exponential breakout na maaring bumago sa takbo ng crypto market. Yeah, pasabog po tayo dyan. At ayan, pag-usapan po natin ang structure. Ang pattern na sinusundan ni Egrag dito ay nagsimula pa noong peak ng nakalipas na taong 2018. Ito po ay isang symmetrical triangle na sumasaklaw sa maraming taon ng consolidation. Ang ganitong klase ng compression ay parang isang higanting pressure cooker. Habang tumatagal ang pag-ipit ng presyo, mas nagiging marahas ang inaasahang breakout. Marami po ang naiinip dahil sa tagal ng paghihintay. Pero ayon po sa data, sa XRP ay nakaranas na ng breakout sa huling bahagi ng nakalipas na taong 2024 kung saan lumipad ito ng 500%. Ang kasalukuyang galaw ay bahagi lamang ng pag-bounce sa upper trend line. Ito ang tinatawag na retest bago ang tuluyang pag-arangkada patungo sa mga bagong highs. Hindi lamang po basta $33 ang target na binanggit. Mayroon itong mga checkpoints base sa Fibonacci retracement levels. Sa kasalukuyang presyo na $1.34, mayroong immediate support sa 0.92. Mula rito, ang unang major target ay ang $7.70. Isa pong 500% gain mula sa kasalukuyang level. Kasunod nito ang mga level na $9.13, $15.02 at saka $30.71. At ang ultimate goal, yan po ang $33. Ang bawat phase na ito ay kalkulado base sa taas ng triangle structure. Ayon po kay Egrag, si XRP ay may kasaysayan ng pag-akyat hanggang 2,600% sa mga nakaraang cycles. Kung uulitin ng kasaysayan ang sarili nito, ang $33 ay hindi na lamang isang ambisyon, kundi isang mathematical possibility. Ngayon ang nakaraan ay madalas na nagsisilbing mapa para sa hinaharap. Ang kasalukuyang pattern ng XRP ay nagpapakita ng pagkakatulad sa mga rapid expansion phases noong nakalipas na taong 2017. Matapos po ang mahabang panahon ng sideways movement at saka price compression, ang asset ay laging nagpapakita ng matinding lakas. Ang mahalagang punto po dito ay ang bullish breakout na nagsimula na. Bagamat pwede pong magkaroon ng panandaliang pullbacks gaya ng nakita natin sa kasaysayan, ang trend ay nananatiling paitaas. Hanggat ang suporta sa pagitan po ng 0.92 at $1.34 ay matibay, ang momentum patungo sa mas mataas na Fibonacci targets ay mananatiling buo.
At narito na ang aking opinyon tungkol dito. Yan ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ng isang investor ay hindi po ang market, kundi ang sariling emosyon. Ang analysis po ni Egrag ay nagpapaalala sa atin na ang malalaking gains ay nangangailangan ng malaking pasensya. Ang $33 target ay mukhang napakalayo. Pero kung titignan po natin ang macro chart, makikita natin na si XRP ay nasa dulo na ng isang cycle na dekada ang binuo. Ang bawat consolidation phase ay paghahanda lamang para sa susunod na leg up. Ang tanong na dapat po nating sagutin ay kung sapat ba ang ating conviction na manatili habang ang chart ay tinatahak ang bawat Fibonacci level. Ang market po ay laging binabayaran ang mga taong marunong tumingin sa long-term vision kaysa sa panandaliang ingay ng presyo. Ayan, napakatindi po ng ating sunod na balita dito. Sapagkat ang sabi rito ay analyst says XRP could print 60,000% rally again. Here's the signal. Sa mundo ng cryptocurrency, madalas na ang pinakamalaking pagsubok ay hindi ang pagpili ng bibilhin, kundi ang pagpigil sa sarili na magbenta sa maling oras. Ngayon sa XRP po ay nasa gitna ng isang kritikal na yugto na huling nakita noong dekada. Yan, noong dekada na ang nakalilipas. Habang marami po ang pinanghihinaan ng loob dahil sa sunod-sunod na red candle sa chart, isang sikat na analyst ang nagbigay po ng hudyat na ang kasaysayan ay maaaring umulit sa isang paraan na hindi inaasahan ng marami. At yan po ay isang 60,000% na rally. Ayan po sa analyst dito na si Cesar. Ayan po siya. Si XRP ay kasalukuyang gumagawa ng isang pattern na bihirang-bihira sa kasaysayan nito. Mula noong October 2025 hanggang ngayong February 2026, si XRP ay nagtala ng 5 sunod-sunod na red monthly candles. Sa loob ng 5 buwang ito, nawalan ang asset ng halos 54% ng kanyang halaga mula po sa $2.84 pababa sa $1.42 area. Sa paningin ng isang ordinaryong trader, ito po ay isang trahedya. Pero ayon po sa historical data, ang huling beses na nangyari ang ganitong katagal na red streak ay noong early 2016. Sa mga panahong ito, sa XRP ay wala pa sa radar ng karamihan at ang presyo ay mas mababa pa sa 1 sentimo. Ang 5 buwang pagbagsak na iyon ang nagsilbing paraan para ma-shake out o matanggal ang mga speculators at iwanan lamang ang mga committed holders. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari matapos po ang 5 pulang buwan noong taong 2016? Sa XRP ay pumasok sa isang malalim na consolidation phase na naging pundasyon ng isa sa pinakamaalamat na bull run sa kasaysayan ng crypto. Mula po sa pagiging undervalued at saka ignored na asset, sa XRP ay umakyat ng higit sa 60,000% at umabot po sa presyong $3.31 noong January 2018. Ito po ang dahilan kung bakit binabantayan ng mga analyst ang kasalukuyang capitulation phase. Ang 5 buwang pagbagsak ay bihirang mangyari. Sa katunayan, kahit noong taong 2022 bear market, sa panahon po ng Terra at saka FTX collapse, 3 hanggang 4 na buwan lamang ang itinagal ng sunod-sunod na pula o red. Ang pag-abot po sa 5 buwan ngayon ay isang estatistikang nagpapakita na ang market ay nasa dulo na
ng kanyang pessimism. Ngayon, ang matagal na downtrend ay may mahalagang papel po sa market psychology. Ito po ang siyang nagtutulak sa mga indecisive traders na sumuko at lumabas na ng market. Ngayon, makikita po sa social media ang matinding pag-aalinlangan tungkol sa future ni XRP. Ang extreme pessimism na ito ang madalas na signal na malapit na ang market rebound. Ayon po sa analysis, ang mga strong hands o institutional players ay tahimik na kumukuha ng supply habang ang nakararami ay nagpa-panic sell. Sa oras na bumalik ang momentum at matapos ang consolidation, ang pundasyong nabuo sa nakalipas na 5 buwan ang magsisilbing launchpad para sa susunod na malaking pag-akyat. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang paghahambing sa 2017 ay isang napaka-tapang na pahayag dahil ang market cap ni XRP ngayon ay di hamak na mas malaki kaysa noong taong 2016. Gayunpaman, hindi natin pwedeng baliwalain ang kapangyarihan ng historical patterns. Ang 5 buwang pagdurugo ng presyo ay hindi sinyalis ng pagbagsak ng project, kundi isang reset ng market sentiment. Sa tingin ko po, ang sunod-sunod na 2 hanggang 3 buwan ang magdidikta kung ang $1.42 level ay ang huling pagkakataon para sa accumulation. Ang 60,000% rally ay maaring mahirap abutin sa kasalukuyang market cap. Pero ang mensahe ay malinaw. Kapag ang lahat ay takot na, dito po madalas nagtatago ang pinakamalaking oportunidad. Ang tunay na tanong ay kung handa ka bang maghintay habang ang iba ay sumusuko na. At ayan, sabi naman ng isang analyst dito, XRP dominance could go parabolic in the next few weeks. Habang ang karamihan sa mga traders ay nakatutok sa presyo ni Bitcoin, may isang tahimik na indicator na naghuhudyat ng isang napakalaking pagbabago. Ngayon, ang XRP market dominance ay umabot na sa tinatawag na breaking point. Ayon po sa mga analyst, ang mahabang panahon ng paghina ni XRP kumpara sa ibang coins ay malapit nang matapos. Kaya pag-usapan po natin kung bakit ang susunod na ilang linggo ay posibleng maging simula ng isang parabolic move para sa XRP dominance at kung ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga holdings. Yan, simulan po natin na pag-usapan ang technical chart. Isa pong tanyag na analyst dito na si Bird ang nagpakita ng data mula sa TradingView na nagtuturo sa isang ending descending wedge pattern. Ayan po yung kanyang chart. Ang pattern na ito ay nabubuo kapag ang dominance ng isang asset ay gumagawa ng lower highs at lower lows sa loob ng papaliit na trend lines. Sa kasalukuyan, ang dominance ng XRP ay nasa paligid ng 3.8%. Marami pong tao ang hindi pinapansin ang dominance chart dahil mas gusto nilang tumingin sa presyo. Pero dito mo makikita kung saan talaga balak magpunta ng malaking pera. Ang descending wedge ay isang bullish signal na nagpapakita na ang bearish pressure ay ubos na. Kapag ang volatility ay ganito na kasikip sa dulo ng wedge, asahan ang isang malakas na expansion pa itaas. Ibig sabihin, mas hihigitan na ng XRP ang performance ng ibang crypto sa market. Ngayon ay heto po ang isang nakakagulat na historical fact.
Si XRP ay nakaranas po ng halos 5 magkakasunod na buwan ng red candles o pagbaba ng halaga kumpara sa market. Ang huling beses na nangyari ang ganito kahabang streak ay noong pong taong 2014 kung saan umabot ito ng 6 na buwan bago ang isang dambuhalang reversal. Ayon po sa analysis ni Bird, ang selling momentum ay kasalukuyang nasa exhaustion stage. Ibig pong sabihin, pagod na ang mga sellers at kahit konting buying demand lang ang pumasok, sapat na ito para mag-trigger ng isang sharp reversal. Kung ang buwan po ng March ay magsara ng green, ito ang magiging kumpirmasyon na tapos na ang panahon ng paghina at simula na ng muling pag-akyat ng market share ni XRP. Ngayon ay bakit nga ba napaka-importante ng dominance? Ang dominance ay sukat ng capital rotation. Kapag tumataas po ang dominance ng XRP, ibig sabihin ay inililipat ng mga investors ang kanilang pera mula sa ibang digital assets patungo kay XRP. Hindi kailangang mag-rally ng buong crypto market para lumipad sa XRP. Pwede pong tumaas ang dominance ni XRP kung mas mabilis itong umakyat kaysa kay Bitcoin. O di kaya naman ay mas matatag ito habang bumabagsak ang ibang coins. Alinman sa dalawang senaryo na ito ay nagpapakita ng relative strength. Ang ganitong galaw ay umaakit ng mga momentum traders at nagpapataas ng liquidity na lalong nagpapatindi sa bilis ng pag-akyat ng presyo. At narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Sa aking pananaw, ang dominance chart ay ang secret weapon ng mga matatalinong investor. Ang market ay laging may phase ng compression bago ang expansion. Matapos po ang maraming buwan ng underperformance, ang technical structure ay pabor na sa isang breakout. Ang susunod na mga linggo ay magiging kritikal. Kung sa XRP ay magbi-breakout sa itaas na boundary ng wedge, makikita po natin ang tinatawag na leadership phase, kung saan sa XRP na ang magdidikta ng takbo ng market. Kaya wag po nating hayaang mabulag sa panandali ang ingay. Ang tunay na laro ay nasa capital rotation. Ang tanong na lang ay kung handa ka na ba kapag ang dominance ay naging parabolic na. At ayan, sabi naman sa balitang ito, new document, XRP is aimed largely at financial institutions. Maraming haka-haka po sa crypto, pero minsan ang katotohanan ay nakatago sa mga dokumento. Ngayon, lumabas po ang isang mahalagang report na nagpapatunay sa isang bagay na matagal na nating sinususpetsahan. Sa XRP ay hindi ginawa para sa mga ordinaryong user lamang. Ayon po sa ayon po sa researcher na si Smoke, ang digital asset na ito ay aimed largely at financial institutions. Sa madaling salita, ang bawat linya ng code sa XRP Ledger ay dinisenyo para sa bilis, seguridad at efficiency na kailangan ng mga higanting bangko sa buong mundo. At ayan, isa po sa pinaka-kontrobersyal na bahagi ng dokumentong ito ay ang partisipasyon ng XRP sa isang pilot central bank digital currency o CBDC. Bagamat hindi direktang binanggit ang bansa, alam natin na ang France ay matagal nang may interes kay XRP para sa digital currency plans ng Europe. Hindi rin pahuhuli ang National Bank of Georgia at iba pang undisclosed projects sa iba't ibang panig ng mundo.
Marami po ang nagtatanong kung bakit si XRP. Simple lamang po ang kasagutan dyan mga kakripto. Kailangan ng mga bansa ng isang system na kaya ang high volume transactions nang hindi nag-i-impact sa retail market. Sa pamamagitan po ng mga CBDC pilots na ito, napatunayan ni XRP na kaya nitong palitan ang mga luma at mabagal na sistema tulad ng SWIFT. Ibig pong sabihin, ang malalaking sums ng pera ay pwedeng itawid sa border ng walang delay at sa napakamurang halaga. Pag-usapan naman po natin ang supply, ang paboritong topic ng mga skeptic. Sa XRP ay may fixed supply na 100 billion tokens. Sa simula pa lang, 20 billion ang napunta sa founders at 80 billion ang inilipat sa kumpanya. Ang controlled distribution na ito ay hindi aksidente. Ito ay ginawa para madaling ma-manage ang liquidity sa isang strategic na paraan. Para sa mga institution, ang ganitong setup ay nagbibigay ng kumpiyansa. Ayaw ng mga bangko ng sobrang laking volatility na dulot ng retail speculation. Dahil transparent at stable ang supply management ng Ripple, mas madali para sa mga financial operators na magtiwala at gamitin ang ledger para sa kanilang day-to-day operations. Sa kapasidad na libo-libong transaction per second, talo pa nito ang maraming traditional banking networks. Ngayon ay dito na po papasok ang epekto sa presyo. Kapag ang demand ay nanggaling sa mga bangko at financial systems, ang growth ay hindi lang basta-basta speculative. Ito po ay structured at long-term. Ang matagumpay na integration ng XRP sa mga CBDC pilots ay nagsisilbing ultimate validation para sa use case nito. Habang ang karamihan ay nakatutok po sa moonshot memes, ang market ay dahang-dahang kinikilala ang tunay na halaga ng bilis at mababang transaction cost ni XRP. Habang lumalawak po ang adoption, lalong gumaganda ang liquidity at market visibility ng asset. Ito po ang lumilikha ng paborableng kondisyon para sa appreciation ng halaga nito na nakabase sa aktwal na paggamit sa totoong mundo. At ayan, narito naman po ang aking opinion tungkol dito. Sa aking pananaw, ang pagiging institutional focus ng XRP ay hindi isang negatibong bagay para sa atin bilang mga retail holders. Sa katunayan, ito ang ating pinakamalakas na alas. Ang mga speculative coins ay pwedeng mawala bukas. Pero ang isang asset na nakabaon na sa financial infrastructure ng mga bansa ay mahirap nang mabura. Ang disenyo ng XRP ay sadyang ginawa para sa mga malalaking laro. Maaring hindi tayo ang direktang target ng disenyo, pero tayo ang makikinabang kapag ang bilyong-bilyong dolyar ng mga institution ay nagsimula ng dumaloy sa ledger. Ang susi ay ang pag-unawa na si XRP ay hindi lang basta pera, kundi ito ay teknolohiya na magpapatakbo sa hinaharap ng global finance. At heto na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Sabi rito, expert sends critical message to XRP holders, making generational wealth. Yan, sa mundo po ng cryptocurrency, madaling pumasok pero napakahirap manatili. Ngayon, habang ang ingay at pagdududa ay nakapalibot kay XRP, isa pong eksperto ang naglabas ng isang napaka-importanting mensahe para sa lahat ng mga holders. Hindi lang ito tungkol sa presyo bukas o sa susunod na linggo.
Ito po ay tungkol sa generational wealth. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod sa paghihintay, kailangan mong marinig kung bakit si XRP ay tinuturing na pundasyon ng isang bagong financial system. At ayan, aminin po natin, si XRP ay isa sa pinaka binabatikos na asset sa market. Tinatawag itong meme coin, walang silbi, o kung ano-ano pang negatibong label. Pero ayon po sa analyst na si X o Unknown DLT, ang mga negatibong naratibong ito ay bahagi lang ng pagsubok sa ating conviction. Si XRP ay hindi po dinesenyo para sa short-term trading o para lang mag-speculate. Ito ay binuo para sa real-world utility. Ang maging tulay sa mabilis at murang cross-border payments na may immediate finality. Habang ang iba ay nakatingin po sa chart bawat minuto, ang mga tunay na smart money ay nakatingin sa network, throughput, at saka institutional integration. Ang XRP Ledger ay may technical advantage na hindi kayang tapatan ng mga tokens na umaasa lamang sa hype. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtitiis sa gitna ng volatility ay may katumbas na malaking gantimpala sa huli. Binigyang diin ng eksperto na ang pasensya ang pinakamalaking driver ng yaman sa crypto history. Dumaan na si XRP sa regulatory scrutiny, mahabang buwan ng correction, at matinding skepticism. Pero, tignan po natin ang kasaysayan. Ang mga investors na nanatiling disiplinado sa gitna ng takot ang siyang nakakaani ng disproportionate rewards. Ang strategic accumulation sa mga panahong walang gustong bumili ang siyang naghihiwalay sa mga casual traders at sa mga committed holders. Ang generational wealth ay hindi nakukuha sa mabilisang buy and sell. Nakukuha ito sa pag-unawa ng asset na hawak mo ay magiging bahagi ng global financial infrastructure sa susunod na taon. Ngayon ay bakit nga ba foundational asset ang tingin nila kay XRP? Yan, ang kasagutan po sa katanungan na yan ay dahil po sa integration. Habang ang mga global financial institutions ay unti-unting ginagamit ang Ripple Liquidity Solutions, si XRP ay nagiging mahalagang settlement layer. Hindi ito katulad ng mga tokens na nawawala pagkatapos ng isang hype cycle. Ang utility po nito ay pangmatagalan. Nakakatawang isipin na ang mga critics ay busy sa paghahanap ng butas, habang ang mga bangko ay busy sa paghahanap ng efficiency. Kapag ang fundamental adoption at market sentiment ay tuluyan ng nag-align, dito po natin makikita ang tunay na halaga ng paghihintay. Ang roadmap ay malinaw. Utility leads to demand, and demand leads to value. At ayan, narito na po ang aking opinion tungkol dito. Ang pagbuo ng yaman na aabot hanggang sa susunod na henerasyon ay nangangailangan ng bakal na sikmura. Ang market ay laging susubukan ang ating resolve bago po tayo maging milyonaryo. Sa tingin ko, ang XRP ay isa po sa iilang assets na may sapat na use case para mabuhay at lumago sa mahabang panahon. Ang pagbaba ng presyo o ang mabagal na pag-akyat ay hindi sinyales para sumuko, kundi pagkakataon para mag-reflect sa ating original thesis. Ang tunay na yaman ay hindi gawa sa swerte, kundi sa disiplina at tamang impormasyon. Sa uli, ang mga holders na kayang baliwalain ang ingay
at mag-focus sa utility ang siyang magtatagumpay. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.